Okay, grade 10 math muna tayo ngayon. Finding the domain and range. So may given tayo dito na 5 items. Kuhanin natin ang domain and range. Ano ba ibig sabihin ng domain? Domain tsaka range. Pag sinabing domain, ito yung mga permissible value ng x. Yung mga ibig sabihin niyan, kapag sinubstitute natin yung mga numbers sa x, magkakaroon ng value yung y or yung f of x. Yung range naman, ito yung mga numbers na pwedeng isubstitute sa y or yung mga f of x, g of x, doon natin isa-substitute, magkakaroon naman ng value yung x pag sinubstitute natin. Okay? Tandaan, ang domain para sa x, ang range naman para sa y. So malaking bagay kapag alam nyo yung graph ng mga basic function natin sa pagkuha ng domain and range. For example, ito yung mga basic function. Kapag linear, so para may guide tayo, kapag linear, ito yung graph example ng linear equation. Pag linear equation, ang domain at range niyan ay all real numbers, walang restriction. Kasi, pag tiningnan natin yung domain, ito yan, sa x tayo titingin. Di ba sa x walang putol? Kasi ito, dire-diretso ito. Sa left tsaka sa right, dire-diretso siya. Sa x tayo titingin, sa x. Lahat may value, yung x. Yung y, ganun din. Pag tumingin tayo dito sa y, lahat yan may value, madadaanan lahat. So, ibig sabihin, ang domain at range ng linear function ay all real numbers. And then another, kapag meron tayong quadratic equation na ganito, y equals x squared, ang domain ng range naman na to, ang domain natin, kahit saan tayong part ng x tumingin, meron. Pag kinuha natin yung x dito, may katumbas yan na value ng y dito kasi ito, extend ito on both direction left and right. Pag kumuha tayo ng point dito, may extend yan, meron pa rin siyang katapat sa kabila. So, ibig sabihin, ang domain na to ng quadratic ay set of y such that y is an element of real numbers. Okay? Oh, so sorry, but y, x ito. Set of x such that x element of real numbers. Ang range naman niya, set of y such that y is greater than or equal to 0. Kasi dito lang nagsimula. Ibig sabihin sa part na to, sa y dito, walang katapat. Halimbawa, yung y natin dito, walang katapat na, walang graph dito sa baba, walang graph. Walang graph sa baba, kaya ibig sabihin nun, meron lang graph sa y is greater than or equal to 0. Dito yon. Simula dito, kapag y equals x squared. Okay? So tapos, ano pang meron tayo dito? May quadratic tayo. Kailangan, kabisado nyo to. Absolute value. Pag absolute value, paano ang graph? Pa letter V. Ayan, so same. Pag absolute value, y equals absolute value of x. Ang domain at range natin, ang domain all real numbers, ang range naman natin magsisimula sa 0. Magsisimula sa 0 tapos pataas. So greater than or equal to 0 ang range natin. Kapag square root function naman, square root, ito yung graph ng square root function, 0, 0, 1, 1, and then we have 4, 2. 4, 2. Ito yung graph ng y equals square root of x. Kapag may square root of x, ang domain at range nito, tingnan natin yung x, saan nagsimula. So the graph is start from x equals 0 up to x ay infinity dahil arrow to. Kahit anong value ng x, may katumbas na value yung y. So ang domain at range nito, kapag square root function ay set of x such that x is greater than or equal to 0. X is element of real number. Kasi nagsimula dito. Sa x type, titingin x-axis, 0 hanggang dito. Sa left side, walang graph. Walang graph sa left side, so hindi kasali yun, kaya greater than or equal to 0. Ang range naman, tingin tayo sa y-axis, ang graph nagsimula sa y is greater than or equal to 0 din. Okay? Pataas. Ibig sabihin na itong arrow, pataas yan, dire-diretso. So hanggang dun sa kataas-taasan meron. Walang graph dito. Kaya greater than or equal to 0. Okay? So ayan, nadaanan na natin lahat, no? Kapag may denominator, eto last. So kaya kailangan kabisado nyo itong mga basic function. Ito naman yung graph ng y equals 1 over x. Pag 1 over x, ganito yan, dalawa yung graph niyan. Pag ganito yung graph ng y equals 1 over x. Kaya kagaya na to, may 1 over x to. Meron itong, may restriction ito. Ang domain nito, tsaka range,
yung domain madadaanan lahat left to right bukod dito sa 0. Asymptote kasi ito. So ibig sabihin ang domain set of x such that x is element of real number except 0. X is not equal to, actually pwede lang hindi ilagay yung element of real numbers, automatic na yun no? Set of x such that x is not equal to 0. Kasi when x is 0, undefined. So ito na yung domain natin. Walang value dito sa x equals 0. Ganon din sa y equals 0. So yung range natin, lahat may graph. Sa part ng y may graph lahat. Part ng y sa baba may graph lahat. Bukod dito sa gitna. So therefore, set of y such that y is not equal to 0 din. Okay? So yan yung mga guide natin sa pagkuha ng domain and range. Kailangan alam natin yung mga parent function. Meron pang isa, y equals x cube. Paano ang graph ng y equals x cube? Ang graph ng y equals x cube ay ganito. Dadaan yan sa 1, 1, negative 1, 1, tapos 2, 8. 2, 8 banda dito. Sa kabila naman, negative 2, 8. So ang itsura ng graph ng y equals x cube, pag ganito. Extend on both direction yan. Left and right. So isa lang ibig sabihin yan. Walang putol ito. Pag walang putol yung graph, left to right, dire-diretso, pababa to, pataas pa gano'n, dire-diretso. Ibig sabihin nun, all real numbers. Ang domain all real numbers kasi lahat ng x madadaanan. Sa part na to, may graph yan kasi dire-diretso yan pababa. Sa part na to, may graph din ito kasi dire-diretso to pataas. Yun, napakataas na nung katapat nito. Pero meron pa rin katapat. And then, ang domain naman, ang range naman, lahat din may part ng y. Kitang-kita naman natin, extend ito, di ba? So, sa part na to, meron siyang value yung x. Sa kabila din, ganun. Madadaanan lahat. So, all real numbers ang domain at range kapag x cube. Okay? So, ngayon, kunin na natin ang domain at range nitong mga given natin. Solve na natin. Number 1, ano ang domain at range? Yung f of x pwedeng gawing y. Y is equal to 1 over x plus 2 minus 3. Kapag ganito, isolve lang natin yung restriction. Yung restriction, dito lang manggagaling sa denominator. Para yung graph ng y equals 1 over x. Ito yung parent function niya, 1 over x. Diba ang range domain na to, not equal to x equals 0. So ito naman, isolve natin yung 0 na to. X plus 2 equals 0. Therefore, x is equal to negative 2. Lipat sa kabila, negative 2. So x is not equal to negative 2, yun na yung domain natin. Ito yung restriction. Set of x such that x is not equal to negative 2. X is element of real numbers. So, hindi na natin nilagay, automatic na yon. X is element of real numbers. Ang range naman niya, isolve natin yung x. Solve natin yung x. Yung negative 3 ilipat sa kabila, magiging siyang negative 3 ilipat sa kabila, magiging y plus 3 is equal to 1 over x plus 2. To solve for x, kailangan pagpalitin lang natin ito. Pagpalitin natin ng pwesto, swap lang natin, parang ratio and proportion, pwedeng pagpalitin. Magiging siyang x plus 2 equals 1 over y plus 3. Ito na yung restriction natin. Ito na yung restriction, kagaya nun, may denominator tayo. Pag may denominator tayo, yun lang yung isosolve natin kasi yun yung restriction. So y plus 3, equate natin sa 0, solve for y, subtract 3 to both sides, y equals negative 3. Ito yung restriction natin. So therefore, ang range natin sa number 1, set of y such that y is not equal to negative 3. Y is element of real number. Okay? O yan na yung domain and range para sa number 1. Okay? Next, number 2. Find the domain and range of number 2, square root. Kapag square root function, kailangan alam lang natin na yung graph. Napakalaking bagay, alam niyo yung graph ng square root. Yung basic natin, y equals square root of x. I-shift na lang natin ito. Yung square root of x, 0, 0 yan. Kapag square root of 1 ay 1. Tapos square root of 4, square root of 4 ay 2. Kaya ito yung basic graph. Ito yung parent function natin. Dito tayo manggagaling sa graph nito. Tapos, paano ba i-graph itong y equals x minus 1 plus 2? Pag nag-subtract tayo ng 1, ibig sabihin, i-move natin ito. Itong point na to, i-move natin ng 1 sa right. So, dito na siya mapapapunta. 1 sa right. Tapos yung plus 2, ibig sabihin, mag-add tayo ng 2. 1, 2. Ito na yung bago dyan. Ito na yung bagong kakalabasan na graph. So, bilang din tayo, ito na yung vertex natin. Bilang tayo ng 1, 1. Ito lang yan, 1, 1.
dito siya dadaan, tapos simula dito, 4, 2. So, 1, 2, 3, 4, tapos 2 dito. Parang sinip lang natin lahat yung mga points natin. Ito na yung kakalabasan niya. Ito na yung graph niya. O, di madali na natin makuha yung domain and range nito. Kung alam natin yung endpoint. Kung alam natin tong endpoint na to, ang endpoint natin ay, ito ay 1, ito yan, 1, 2. 0.12. So therefore, dahil alam natin yung graph sa square root function, kailangan alam nyo yung graph ng basic para madaling makuha yung domain and range. Ano ang domain and range na natin? Set of x such that x, yung range naman, set of y such that y. Sa x, dito tayo nagsimula, dito tayo titingin sa x. Saan may graph yung x? Nagsimula sa x equals 1, papuntang right. So therefore, x is greater than or equal to 1. X is element of real numbers. Sa y naman, sa y tayo titingin, nagsimula tayo sa y. Dito sa y-axis titingin, saan yung may graph? Nagsimula sa 2, 0, 1, 2. Nagsimula sa 2, pataas. May graph. Walang putol ito, dire-diretso pataas. So therefore, ang range natin, set of y such that y is greater than or equal. Pataas, kaya greater than or equal to 2. Okay, so yan ang range ng number 2 kapag square root function. Alamin nyo lang yung basic, tapos i-move natin. Okay, number 3, pinakamadali. Number 3, titingnan nyo lang yung equation. Ito ay number 3, linear. Linear. No need to graph yan. No need to graph. Kasi, pag ginraph natin, madali na bang i-graph, no? Negative 5. 1, 2, 3, 4, 5. Negative 5 yung x-intercept. Y-intercept, negative 5. Slope 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. O, ito yung graph niya. Ayun. Ayun yung graph niya. Pero kapag linear, wag nyo lang i-graph. Kasi automatic, ang linear, ang graph niyan, dadaan left to right, meron yan. May graph sa left ng x-axis. May graph sa right ng y-axis. Ito yung graph niyan, dire-diretso. So, ibig sabihin, all real numbers. Ganon din sa y. May graph dito sa below y-axis. May graph, di ba? Ito yung graph niya. Below y-axis, ito, hanggang dito, dire-diretso pababa. Sa taas ng y-axis naman, ito yung simula, pataas, dire-diretso. So, ibig sabihin, ang domain at range ay all real numbers. Domain at range ay all real numbers. Set of x such that x element of real numbers. Pwedeng ilagay nyo in words, all real numbers lang. Set of y such that y element of real numbers. Okay? Automatic yan, ha? Basta, linear function, automatic ang domain natin at range, all real numbers. Number 4. Number 4, alam nyo dapat yung graph, absolute value. Pag absolute value, ang graph niyan, letter V. Okay, letter V. Parent function, letter V. Ayan, letter V, ang graph niyan. Automatic, basta absolute value function, ang domain natin dyan, may graph yan. Left and right, di ba? Ito yung left of x-axis, may graph lahat yan. Pag pumili tayo ng point dito, may katumbas na point yan sa y. Dire-diretso yan. Pag pumili na tayo ng any point dito sa x, may katumbas yan sa y. So therefore, ang domain natin, set of x such that x element of real numbers. Ang y, yung y, walang graph dito sa baba. Walang graph dito sa baba, oh. Walang graph. Ang graph lang nasa taas. Kailangan alamin natin yung vertex. Alamin lang natin yung vertex kasi doon magsisimula yung graph natin. So, paano malaman ang vertex nito? Ito yung parent function, y equals absolute value of x. Compare natin dito, mag-shift lang yung ano na to. Mag-shift siya ng 1. Plus 1, so, ibig sabihin, 1 unit to the left. Kapag plus, sa left. So, yung vertex natin, mapapapunta dito. Tapos, minus 3. Minus 3, edi 1, 2, 3. Nandito yung graph niya. Tapos, yung ibig sabihin ng times 2, yung graph natin pa letter V. Pa letter V. Pag nag times 2, yung V natin medyo kikipot, magiging ganon. So more or less, ganito yung itsura niya. Anyway, hindi natin kailangan yung eksaktong graph. Ang hinahanap lang natin, domain and range. So ito yung eksaktong graph niya, or approximate na graph niya. Ang vertex natin ay negative 1, negative 3. Negative 1, negative 3. Okay? So ibig sabihin, ang range natin, ang range, titingin tayo sa y, saan nagsimula? Nagsimula yung graph natin
sa negative 3, pataas. Wala tayong graph sa baba. Walang graph sa baba. Dahil walang graph sa baba, magsisimula siya sa negative 3. So set of y such that y is greater than or equal to negative 3. O yun na yung range natin. Okay, last number. Number 5. Quadratic ito. Quadratic, so ito medyo i-solve natin. Kailangan alam nyo i-solve ang graph ng may restriction kasi ito. Kapag ito yung basic graph, y equals x squared. Ayan. Y equals x squared. Yan yung graph. Ito, ang gagawin nating vertex form, y equals, dalhin natin sa ganitong form, x minus h squared plus k. Ang vertex niyan ay hk. Okay? Vertex niyan hk. Kailangan nakaganitong form, perfect square. Gawin nating perfect square ito. X squared plus 2x, ano dapat yung kapartner niya? Okay? Para gawing perfect square ang isang trinomial, kapag meron tayong x squared plus 2x, gawin nating blank. Gawin nating perfect square ito. Ano ang i-add? Ibe-break natin itong 2. Para makuha yung i-add, itong perfect square trinomial, kunin natin yung coefficient ng x. Ito yung formula. B over 2 squared. Where B is the coefficient of x. Provided na dapat x squared lang. Walang number. Pag walang number, ano lang yan? B over 2. So we have 2. Divide natin sa 2 and then i-squared natin. 2 over 2 is 1. 1 squared is 1. So ibig sabihin, x squared plus 2x plus 1. Kaso may 2 tayo dito. Itong plus 2, gagawin nating plus 1 plus another 1. Okay? So, para maging ganito na siya. Equal na siya dito. Ito, perfect square trinomial na ito. Pwede itong isulat sa square root binomial. Plus ito, so plus. Square root ng 1, 1. X plus 1 squared, and then plus 1. Same yan. Ito yung vertex form. Ito yung standard form. Okay? So, ibig sabihin, makukuha na natin yung vertex natin. Ano ang vertex natin? Ang vertex natin ay negative nito. Negative, kabaligtaran lagi yung x. Kasi ganito yan, negative. Pag negative, positive. Pag positive, negative. So, negative 1, positive 1 ang ating vertex. Ibig sabihin, approximately ang graph ng function natin ay negative 1, 1. So, negative 1, positive 1. Ito yung vertex natin. And then yung graph, parang letter U. Pag ganyan. Okay, so malinaw. Ano ang magiging domain and range natin base sa graph? Automatic, ang domain ng quadratic function, walang restriction yan. Kahit anong number pwedeng i-substitute sa x. May graph tayo, sa x-axis tayo titingin, may graph tayo sa left, may graph tayo sa right. So, ibig sabihin, domain is set of x such that x element of real numbers. Walang restriction. Sa domain, sa range naman, nagsimula tayo dito. This is negative 1. Negative 1, positive 1. Dito pala dapat yung graph. Negative 1, positive 1. Positive 1 nga pala to. Negative 1, positive 1. Ito dapat yung graph natin. Positive 1. So, negative 1 yung nagawa ko. Dito dapat yung graph niya. Wala namang pagbabago sa domain. Yung range, mababago yung range. Nagsimula yung graph dito sa negative 1, 1. Sa point na ito. Itong point na ito ay negative 1, 1. So, therefore, ang range natin, set of y such that y, nagsimula dito yung graph pataas, edi greater than or equal to positive 1. That's it. So I hope may natutunan kayo sa lesson natin ngayon, pang grade 10 math. Bye!